Okay, syempre pag-uusapan natin yung nangyari ngayon sa korte. Alam niyo may mga may mga bagay akong nilista sa pangyayari ngayon sa korte na parang naka-caught ng attention ko. Number one is yung prosecution medyo parang dinadaan sa kwento yung kanilang approach kasi tumayo si defensor bago yung tatawagin ko na lang ni para hindi mahaba yung pangalan. Tatawagin ko na lang defense at saka prosecution. Sa kanila respondent at saka prosecution. Pero sa akin defense na lang at saka prosecution. Nung tumayo si defensor, parang nagkwento siya ng mga ilang pangyayari sa Pilipinas na parang feeling niya hinihahalin tulad niya sa mga nangyari ngayon kay BP Sara kung bakit dapat makonvict si BP Sara. Kaya ngayon pilit ngayong hinaharang yan ng depensa. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi naman based on evidence yan. Kaya nga lang, pinabayaan na ng presiding officer na si Chis Escudero. Alam niyo naman kung bakit. Hindi naman talaga yan yung parang criminal court or something like yung parang formal na court. It's a quasi-court. Parang lang siya, parang pseudo-court siya as an impeachment court. Pero it's also a court that is accorded due respect. Pero hindi siya kasing higpit or magiging kasing higpit ng mga criminal court. Kasi ganyan kapag ganyan magsasalita sa mga ganyang korte, dapat yung mga lahat na sasabihin mo based on witness, based on evidence, hindi pwede yung kwento-kwento tapos gagawa ka ng kwento tapos ikukumpara mo sa kaso ngayon. Hindi pwede yung katulad yung teacher na magbabayad daw para ipatsugi yung presidente. Yung mga tipong ganon, yung iba pang binanggit niya na kwento doon na mga nangyari sa Pilipinas, somehow parang ang pinalalabas niya kasi yung ordinaryong tao nga kakasuhan ikukulong tapos yung mga matataas sa tao hindi parang ganoon yung matataas sa tao hindi pwedeng kasuhan. Precisely the point. Yun nga lang ang nakaka-disappoint doon sa point niya. Kasi nga selective yung mataas na tao na gusto nilang ipakulong. Hindi lahat ng may kasalanan gusto nilang ipakulong. Pinipili lang nila, which is talagang ang nangyari ngayon parang masyadong natuon kay BP Sara yung lahat ng mga bagay na gusto nilang gawin. But anyway, during that time na nagpresent na sila ng NBI na talagang ako naman, alam mo, kudos dito sa NBI agent na to. Ang alam ko kasi lahat ng NBI agent, talagang mga abogado. But this one is parang forensic siya ng mga parang tungkol sa cybercrime or sa mga computers, etc. related to mga technology na mga crimes or like that and so on and so forth. So, nung nag-present sila, magaling itong magaling magsalita itong NBI agent. Alam mo, nabanggit nga nung prosecution na hindi ba naman gagaling yan. Diyos ko, 30 cases na ang hinarap niyan. Kaya parang alam niya na pati yung paano yung mga procedures, paano siya magsasalita, yung mga decorum, lahat parang alam niya na. And besides, siguro medyo nasa isip ko nga baka nga abogado yan. Ang hindi ko lang alam kapag pagdating sa cybercrime o pagdating sa mga computer technology, nag-hire sila ng hindi abogado at saka parang computer something like. Tapos 2 weeks daw yun na nag-training or something, tapos ginawa nila parang kine-question nila na 2 weeks lang. Kaya sinabi nung witness na yun is continuous naman daw yung training niya. Nung nagpayagan na nga si defensor na magsalita, ito naman ngayon ang susunod na pinagtalunan nila. Pinagtalunan nila kasi gustong ipakita ng prosecution kasi may 2 hours video na gusto nilang ipakita. Kaya lang hindi nila ipapakita daw yung buong 2 hours, which is ang gusto lang nilang ipakita is from 2 hours to 2 minutes. Mga clippings lang or yung mga snippets. So yun ang pinagtalunan nila. Kasi paano daw, kasi alam mo yung ganito yan kinuha ng witness ng prosecution itong NBI agent na to. Ngayon, the same NBI agent na nag-provide nga ng mga snippets, ng mga video, etc. Tapos siya na rin yung nag-document, siya pa yung nag-verified, siya pa yung lahat-lahat na gumawa ng paraan para magkaroon nga ng cross-comparison doon sa iba pang siya rin yung kumontak ng Meta. Ibig sabihin, siya talaga yung katangi-tanging tao na makakapagpatunay na original at saka tunay yung mga video na yan at hindi gawa-gawa lang or hindi yan AI. So ganito, pag pinakita kasi yung kapraso na lang, syempre naman unfair din naman sa defense kasi kung tayo nga 'di ba sa atin nga 'di ba ayaw natin ng mga video na ini-splice, 'di ba? May mga video kasi na ini-splice para makuha lang nila yung gusto nilang iparating sa tao. Pero hindi naman pala 'yon yung gusto ng video na 'yon, hindi naman pala 'yon yung pinapakita doon sa video na 'yon. Ini-splice lang nila yung kapraso para masabi lang na yun talaga yung sinabi or ginawa ng tao na gusto nilang siraan or gusto nilang pagkakitaan, charot. 'Di ba? Kaya ngayon nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Doon sa pagtatalo na pagdesisyonan nila na sa ngayon lang, sabi nga nag-ruling talaga si Chis Escudero na sa ngayon ipapakita lang yung mga splice just to save time. Pero there will come a time na pwede rin namang i-view ng defense yung 2 hours na video. Siguro ang ibig sabihin ni Chis is pagdating na yung defense ng magko-cross exam doon sa agent na yan,
pwede naman siguro nilang magamit or ano yung buong video na 2 hours. Kasi syempre yung defense kukuha lang din naman kukuha lang din naman ng kanilang mga pang cross exam doon sa mga ebidensya na dinala or ipinakita ng witness. Kaya kailangan talaga yung nabanggit kasi nila ng 2 hours di ba? At least nabanggit nila ng prosecution na 2 hours kasi kung hindi nila babanggitin nyo, alam nyo mangyayari niyan. Kaduda-duda na kasi bakit yan ang ipapakita nyo, di ba? Sa Facebook nga di ba, hindi nga tinatanggap na splice video sila pa kaya. They are an impeachment court, tantamount to similar with the parang criminal court or parang isang korte na formal at saka yung talagang regional trial or something like that. Well, ayun na nga. Tapos nag-comment si Raffy Tulfo about do sa video. Tapos kasi nga nagtalo-talo nga sila dyan sa 2 hours, sa 2 hours then 2 minutes. So therefore, pinayagan na lang ng presiding na officer yung sige pagpatuloy na lang natin. Total naman kapag depensa na, tsaka naman pwede namang panoorin ulit yung 2 hours ng video. Yung snippets lang muna ang ginamit nila ngayon o yung mga splice video. Just to prove the prosecution's point na yun nga meron ngang nagawa si VP Sara. Now, during the course of questioning, nagkainitan si defense at saka si prosecution. Kasi naman si prosecution, akala ko naman kasi talagang sinasadya niya lang to test the defense. Kasi si defense lawyer medyo bata pa. So, ang ginagawa niya, nag-a-ask siya ng mga leading question. For example, nung May 2022, doon ba sinabi ni Vice President, pagkaganyan kasi leading yan natural, ang gagawin ng defense, magre-react siya. Sasabihin niya, objection, leading questions, yun talaga. So makailang beses na inobjekan ng ating defense yung prosecution. Kasi nga itong si prosecution nung una, akala ko sinasadya niya just to tinetest by what? Minsan kasi ganyan talaga. Tetestingin mo yung water, kung baga-baga, kung yung papalag ba o hindi, kung ano man yung sasabihin mo, kung papalagan ba niya o hindi. Normal lang yun sa court, para at least, wala ito, hindi pumapalag, abusuhin ko na to, parang gano'n. Kasi medyo may edad na yung yung prosecution lawyer. Ngayon, all the while, napapansin ko, lagi ng object si defense lawyer kasi paulit-ulit na katulad nung pagkakakwento ni defense lawyer, parang ganoon, leading din kasi yung ginamit na opening remarks ni defensor so parang ganoon, parang nagiging habitual na nitong prosecution lawyer na puros leading question ang ginagamit niya, so parang nagkaroon sila ng initan, tapos hanggang sa bandang huli nung nag-object yung depensa, ang sinabi na kagad nung prosecution lawyer, leading siya na mismo yung nag-correct sa sarili niya na leading. Kasi nagkakainitan nga, kasi nga panay leading question ang sinasabi nitong prosecution lawyer. I don't know if sinasadya niya or what, mukha namang matalino siya at mukha naman talagang isa siyang hindi de Campanilla na abogado, kukunin ba naman yung dyan, pero parang sinasadya niya kasi, alam niyo leading question meaning niya, panoorin niyo sa isang video ko i-explain ko sa inyo, pero for the meantime, ang ibig sabihin dito ng leading is parang sinasabi mo na yung gusto mong ipasabi dun sa witness mo. Tapos, anong nangyari dito, yung isa pang pinakaano dito teka, saglit lang, ito yung pinaka nakakabonggang ginawa during this time is tumayo si Risa Hontiveros, sabay nagtanong siya. Counsel, none of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. Why are these acts impeachable? Yes, sir. Wala. Ang ating prosecution lawyer, napasagot at nagkwento pa na parang parang nagsabi na siya ng conclusion niya, hindi pa nga nagsasalita, hindi pa nga nagko-cross exam si defense, parang sinasabi niya na, hinuhusgahan niya na kaagad ang Vice President. They prove one thing. Talagang may plano na. Talagang may system na. Talagang may knowledge na yung Vice President sa anong gusto niyang gawin sa Pangulo. Gusto niyang pugutan ng ulo, gusto niyang patayin. No less than the President of the Republic of the Philippines, Your Honor, please. At ang tanong po ba dito ay kung may krimen o kung kung ang asal ay karapat-dapat Yes, sa Your Honor, Vice Presidente? We are able to answer two questions, Your Honor, please. The charges against the Vice President yung pagbibitray ng public trust, Your Honor, please. That is also, Your Honor, please, a culpable violation of the Constitution. Now, yung usaping, was that a criminal act? Yes, Your Honor, please. Kaya nga, yung NBI, through this witness, will prove na nag-file na ng kaso yung NBI against the Vice President, exactly sa mga naging pagbabanta niya. But you know, Your Honor, I'm a lawyer, but I'm willing to take off yung robe ko as a lawyer and answer the question directly. Mga kababayan, kailan ba
naging normal? Your Honor, this is Your no Honor, longer answering the I'm answering question. the question. We object, Your Honor. Mr. The chair will make an equitable ruling in a while. Kindly let the gentleman finish because he's a senator judge asking a question of a party. Your Honor, Nagkaroon na naman sila dyan ng mainitang usapan. So parang nagsalita si Pia, yung lahat na iba na sa susunod, wag magtatanong ng ganyan yung mga senador na judge. So nag-initan na naman sila ng tanong up to the point na ayun nga, nagkaroon ng ruling na wag na ulit magtatanong, avoid na yung ganyan na mga question kasi conclusive ang tawag sa mga sa mga tanong na yan. Kasi ang isasagot diyan, syempre parang desisyon na ng korte. Kaya iniiwasan dapat yan. Kasi magtatanong pa lang ang depense. Kaya during that time, alam mo, nung nagsalita yung prosecution lawyer na yan, tapos sinagot niya ng gano'n na parang nag-conclude kagad siya o nagbigay kagad siya ng conclusion niya na parang medyo nagdududa na ako dito sa lawyer ng prosecution. Kasi bakit gano'n siya? Alam naman niya na very conclusive yung tanong, dapat hindi niya sinasagot yun. Kasi that still remains to be on the yung parang opportunity at saka mga yung privilege yan ng senator judge. Pero parang siya na yung nagdesisyon, parang siya na yung hukom doon sa harap ng silya, tapos siya na yung nagdesisyon na oo, impeachable nga yan. So medyo na anuhan siya doon, napuntuhan siya doon. Ngayon natapos yung pangyayari ngayon na ayan, sa susunod na magtatanong yung defense, baka bukas ata, o tama, bukas kasi 3 times a week sila eh. Tapos alam nyo ba nung nagsasalita yung prosecutor lawyer na yan, bigla na pa CR si attorney Sison, yung sabi kong Malamuriam, yung lead ng defense team. Parang siguro tamang hinala siya o parang feeling niya nagwo-walk out si attorney Sison, biglang bumalik kasi nga hindi naman kasi niya sinasadya, napapa-CR lang siya, tamang hinala tong prosecutor lawyer. Anyway, ganito yun. May mga bagay-bagay na gusto kong ipaliwanag sa inyo. May mga nagtanong, bakit kaya kailangan busisiin yung witness? Oo. Kasi kailangan nilang busisiin yung witness nila mismo, yung yung mismong prosecution, para mapatunayan nila sa mga tao na legit yung kanilang witness, na siya ay parang confident na isang witness na credible. Sorry. Kasi ang pinag-uusapan pa lang natin mga darling dito, isang witness pa lang. Tapos parang ang discussion pa lang natin dito is yung credibility ng witness na yan. Kasi ganito yan pag yung witness na yan, napatunayan nila na hindi credible, so therefore, lahat ng kwento niya dyan sa witness stand, hindi na rin totoo. All the while, yung mga ipinakita naman talaga ng witness na yan, is alam na natin. Oo, kasi lahat yan is parang napanood na natin sa social media, yung mga nasabi ni Inday, yung mga interview ni Inday, yun lang naman ang pinakita. Well, kaya lang naman sila kumuha ng witness na taga NBI is to authenticate those video, that those videos are real at hindi AI, na talagang existing sila sa social media. Kaya ngayon, yung mga pinagkukuha, kaya nga cybercrime yung specialty nitong tao na to, is to authenticate yung mga nakuhang video. Yun nga lang, medyo nasabi rin ng witness yung mga pinapunta nila, yung pinasampina nila sa NBI before. Yun din, parang ginawa nilang parang witness. So naghain din sila ng sinumpaang salaysay nila sa NBI. O bakit natin pinopokus na dapat authenticated lahat ng document? Ganito yan Kaya nga doon pa lang sa trial kanina, nag-react na yung defense doon sa malalabo ang copy, doon sa copy na hindi na maintindihan, doon sa pirma na mali ang pagkakapirma, yung mali, tapos yung yung certified true copies na wala na out of procedure, kasi kailangan technically, although yun nga yung isang comment ko sa defense lawyer, technically speaking, dapat lahat yan well documented. Kaya nga meron silang pre-trial mga nangyari kanina. So eto ngayon, itong susunod na pagdinig ng case na yan, yung depensa naman na magko-cross-examine. Which is, dapat naman yung talagang inaantay ko. Kasi yung mga nangyari kanina, technicalities na lang Puros technicalities na lang, at saka yung parang pananadya nung prosecution lawyer. Di ko alam kung nananadya siya or what. Pero lahat naman nung pinakita nilang, yung witness at saka yung parang katunayan or katibayan, nakita na natin sa social media Ngayon, titignan ko kung gaano kagaling ang defense lawyer tomorrow. Kanina hindi nga ako gumising pinanood ko na lang siguro mga 1 PM na. Pinanood ko na lang, nag-ano lang ako. Kasi nga wala na akong interest, kasi alam ko naman na ang ipapakita nila yung mga yan din. Yung mga pagmumura ni Sara, yung pagbabanta daw ni alleged na pagbabanta ni Sara, yung pinakita rin yung sinabi ni Sara na gusto niyang
pugutan si BBM, yung mga ganun, pinakita lang, alam na natin yan, lagi nang ginagamit yan ng mga loyalista tsaka ng mga pinklawan against sa mga DDS. Kaya, most probably, hindi na nakaka-excite sa akin yan. Ngayon, tomorrow, talagang gigising ako 8 o'clock pa lang ng umaga. Kasi gusto kong makita kung paano dedepensahan ng ating mga defense lawyer si Sara dito sa witness na to at saka doon sa mga dinala niyang mga katibayan. Okay? Sa susunod ulit. O ano yan ha, chika lang yan. At least nakamarites kayo kung ano talaga yung nangyari kanina.